Marso 2017, bandang 2:00 ng hapon. Sa isang residential area sa Ontario, Canada, biglang huminto sa harap ng isang bahay ang isang kulay abong sasakyan. Sa loob nito ay naroon ang isang babae na tila kalmado sa panlabas, ngunit mabigat ang iniisip. Kasama niya ang 2 pulis na parehong seryoso ang mukha habang nakatingin sa pintuan ng bahay. Ang babae ay si Margaret Collins, 44 anyos, isang ina at may bahay na ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay nagpahayag sa kanyang asawa na siya ay bibisita sa kanyang mga magulang na nakatira sa Alberta. Normal ang kanyang pag-alis nung umagang iyon. Wala siyang ipinakitang galit o pagdududa. Ngunit sa kanyang isipan, matagal na niyang dala ang isang hinala na nais niyang mapatunayan. Sa halip na bumiyahe, lihim siyang bumalik sa kanilang tahanan matapos makipag-ugnayan sa lokal na awtoridad. Dahan-dahang bumaba sa sasakyan si Margaret kasama ang 2 pulis. Tahimik silang naglakad papunta sa pintuan na madali niyang nabuksan gamit ang spare key na kanyang dala. Walang ingay sa paligid. Sa unang tingin, tila normal lamang ang sitwasyon sa loob ng bahay. Ngunit para kay Margaret, ang katahimikang yon ay lalo pang nagpatibay sa kanyang kutob. Nang mabuksan ang pintuan, diretso silang nagtungo sa loob ng bahay. Walang pag-aatubili, lumakad si Margaret patungo sa master's bedroom. Sa isang iglap, binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanya ang eksenang hindi niya malilimutan. Ang kanyang asawang si Alfred Collins, 45 anyos, ay nasa loob ng silid habang nasa kanyang harapan at nakadapa ang isang babae. Ang babaeng iyon ay ang kanilang Filipina helper na si Lorna Disipulo, 31 anyos, na ilang buwan pa lamang nagtatrabaho sa kanilang tahanan. Nagulat at nataranta ang dalawa sa biglaang pagdating ni Margaret at ng mga pulis. Halos hindi pa maayos ang kanilang itsura nang agad na kumilos ang mga awtoridad. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinusasan ang dalawa upang dalhin sa istasyon para sa investigasyon. Sa sandaling iyon, tuluyang nabunyag ang isang pagtataksil na matagal nang itinatago sa loob ng kanilang tahanan. Isang lihim na sisira sa isang pamilya at magdadala sa lahat ng sangkot sa harap ng batas. Si Lorna Disipulo, 31 anyos, ay isang Filipina na nagmula sa probinsya sa Davao. Meron siyang isang anak at kinakasama na naiwan sa kanilang lugar bago siya ng ibang bansa. Tulad ng maraming Pilipino, pinili niyang mangibang bansa upang makahanap ng mas malaking kita at maibigay ang mas maayos na buhay sa kanyang pamilya. Noong una, nagtungo siya sa Canada bilang turista sa payo na rin ng isang kakilala na matagal nang nagtatrabaho sa bansa. Ngunit matapos mag-lapse ang kanyang tourist visa, nagpasya siyang manatili kahit wala na siyang sapat na dokumento. Sa tulong ng kakilala, nakahanap siya ng trabaho bilang domestic helper sa bahay ng pamilya Collins sa Ontario. Sa loob ng bahay, siya ang namamahala sa mga gawain: paglilinis, pagluluto, at pag-aalaga sa anak ng mag-asawa na nasa elementarya pa lamang. Maayos ang kanyang trabaho sa simula. Masipag siya at maaasahan
sa araw-araw na gawain. Dahil dito, unti-unting nabuo ang tiwala ng mag-asawang sina Margaret at Alfred Collins sa kanya. Sa katunayan, nagkaroon pa ng plano ang mag-asawa na tulungan si Lorna na maayos ang kanyang dokumento upang maging legal ang kanyang pananatili sa Canada. Para sa kanila, isa siyang empleyadong dapat bigyan ng pagkakataon na magsimulang muli sa mas maayos na paraan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kilos ni Lorna sa loob ng bahay. Kapag wala si Margaret at nasa trabaho o nasa labas ang kanilang anak, nagiging mas malapit siya kay Alfred. Madalas siyang magpakita ng kakaibang atensyon, nag-aalok ng tulong kahit hindi hinihingi, at madalas na nakikipag-usap sa paraang mas personal kesa sa karaniwang ugnayan ng amo at kasambahay. May mga pagkakataon na sinasadya niyang magsuot ng may iksing pang-ibaba o manipis na kasuotan habang naglilinis o naglalakad sa loob ng bahay. Noong una, hindi ito binigyang pansin ni Alfred. Ngunit habang tumatagal, naging obvious ang presensya at pagpapapansin ng babae. Sa mga oras na sila lamang ang nasa bahay, nagkaroon ng mga sandaling lampas na sa normal na pakikisama ang kanilang naging ugnayan. Nauwi sa mapupusok na sandali ang takbo ng mga oras sa loob ng bahay sa pagitan ni Alfred at Lorna. Sa sala, sa mga silid at maging sa banyo ay hindi nakaligtas sa pagniniig ng dalawa. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nakaramdam ng kakaibang kutob si Margaret Collins. Sa unang tingin, ang schedule ng kanilang anak ay patuloy ang pang-araw-araw na gawain, ngunit may mga maliliit na detalye na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang nasa loob ng sariling silid, napansin niya ang isang salawal na hindi kanya. Nakasiksik ito sa ilalim ng kanilang master's bedroom. Sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang matinding pagdududa. Doon din sa ilalim ng kama, nakita ni Margaret ang isang gamit na goma na isinusuot ng lalaki sa tuwing nakikipagtalik. Hindi muna agad siya nagsalita. Sa halip, pinili niyang itago ang kanyang nararamdaman at mag-obserba. Para kay Margaret, mas mahalaga na makakuha ng malinaw na ebidensya kaysa magpadalos-dalos sa paratang. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag siya sa kilos ng kanyang asawa at ng kanilang helper. May mga sandali rin na tila nagkakagulo ang dalawa kapag siya ay papasok sa bahay. Minsan ay nagmamadali silang mag-ayos ng gamit o maghiwalay ng pwesto na para bang may itinatago. Sa panlabas, sinisikap nilang kumilos ng normal. Ngunit para kay Margaret, malinaw na may mali sa kanilang mga galaw. Sa halip na magtanong o makipagkumprontasyon, tahimik niyang sinimulang buuin ang kanyang plano. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagtanggap, kundi bahagi ng isang masusing paghahanda. Isang linggo matapos mabuo ang kanyang hinala, nagpasya si Margaret na isagawa ang isang planong matagal na niyang pinag-isipan. 12 ng Marso 2017, mahinahon niyang ipinaalam sa kanyang asawang si Alfred Collins
na siya ay pupunta sa Alberta upang bisitahin ang kanyang mga magulang dahil may sakit umano ang kanyang ina. Walang bakas ng galit o pagdududa sa kanyang mukha. Kumilos siya ng normal. Nag-empake ng ilang gamit at nagpaalam na para bang ordinaryong biyahe lamang ang kanyang gagawin. Sa harap ng kanyang asawa, tila wala siyang nalalaman tungkol sa nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na bumiyahe, dumiretso si Margaret sa isang lokal na police station. Doon niya inilahad ang kanyang mga obserbasyon, ang mga kakaibang kilos na kanyang napansin, ang salawal na kanyang natagpuan sa kanilang silid at ang matagal na niyang pagdududa sa relasyon ng kanyang asawa at ng kanilang helper. Nakinig ang mga awtoridad sa kanyang salaysay at ipinaliwanag ang mga posibleng hakbang na maaaring gawin upang makumpirma ang kanyang hinala. Matapos ang maikling pag-uusap, pumayag ang dalawang pulis na samahan siya pabalik sa kanilang bahay upang magsagawa ng agarang aksyon kung kinakailangan. Sa loob ng sinasakyan, tahimik lamang si Margaret habang papalapit sila sa kanilang tahanan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong madaratnan niya, ngunit handa siyang harapin ang katotohanan. Pagdating sa kanilang bahay, maingat silang bumaba sa sasakyan. Walang ingay sa paligid. Nang sandaling yon, bumilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit sila sa pintuan. Nang mabuksan ang pintuan ng master's bedroom, agad na tumambad sa harapan nina Margaret Collins at ng dalawang pulis ang eksenang matagal na niyang pinaghihinalaan. Nataranta sina Alfred Collins at Lorna Discipulo sa biglaang pagdating ng mga awtoridad. Halata sa kanilang kilos ang pagkagulat at pagkalito sa sitwasyon. Walang pag-aalinlangan. Agad na kumilos ang mga pulis upang kontrolin ang sitwasyon. Inutusan nilang manatili sa lugar ang dalawa habang kinakausap si Margaret at kinukumpirma ang mga detalye ng pangyayari. Sa loob ng ilang minuto, dinala sina Alfred at Lorna sa istasyon para sa formal na imbestigasyon. Sa mga sumunod na araw, isinagawa ang masusing pagsisiyasat sa kanilang relasyon. Lumabas sa imbestigasyon na matagal na palang may lihim na ugnayan ang dalawa. Nagsimula ito sa mga pagkakataong wala si Margaret sa bahay at nasa eskwela ang kanilang anak. Unti-unti itong nauwi sa paulit-ulit na pagtatagpo na itinago nila sa loob ng kanilang tahanan. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Alfred na nagkamali siya at nadala sa sitwasyon. Sinabi niyang si Lorna ang unang nagbigay ng motibo at naging malapit sa kanya. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Margaret. Para sa kanya, malinaw na parehong may pananagutan ang dalawa sa nangyaring pagtataksil. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nadiskubre din ng mga awtoridad na wala palang sapat na dokumento si Lorna upang manatili at magtrabaho sa Canada. Lumabas na siya ay overstaying at walang legal na permit sa kanyang trabaho. Dahil dito, lalong naging seryoso ang kanyang kinaharap na kaso. Matapos ang ilang buwang investigasyon at pagdinig sa korte, dumating ang araw ng paglabas ng desisyon. Sa loob ng silid, tahimik ang lahat habang binabasa ng hukom ang hatol laban kina Alfred Collins at Lorna Discipulo. Naroon si Margaret Collins na buong tapang na hinarap ang proseso mula simula hanggang sa huli.
Ipinataw ang parusang pagkakakulong kina Alfred at Lorna na kapwa na patunayang may pananagutan sa kanilang mga ginawa. Ang hatol ay tig-12 taon ng pagkakakulong at para kay Lorna, may karagdagang kautusan na siya ay ide-deport pabalik sa Pilipinas matapos niyang mapagsilbihan ang kanyang sentensya sa Canada. Para kay Margaret, ang desisyong iyon ay nagbigay ng pakiramdam ng katarungan matapos ang matinding emosyonal na pagsubok na kanyang dinaanan. Hindi naging madali ang pagharap sa katotohanan, ngunit pinili niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at dignidad bilang asawa at ina. Samantala sa Pilipinas, naharap ang pamilya ni Lorna sa mabigat na realidad ng kanyang ginawa. Naging malaking hamon para sa kanila ang tanggapin ang kahihiyan at ang epekto sa kanilang buhay ng ginawa ni Lorna. Sa kabila ng nangyaring kahihiyan, hindi naman naapektuhan ang pagtingin ng mga dayuhan sa kasipagan at kabutihan ng mga mararangal na OFW sa Canada. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagsimulang maghilom ang sugat na iniwan ng pangyayaring iyon. Para kay Margaret, ang hustisyang nakamit ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon na magsimulang muli. Sa huli, ang katotohanan ay nanaig at ang karanasang iyon ay nagsilbing paalala na ang tiwala sa loob ng pamilya ay mahalagang pangalagaan, sapagkat kapag ito ay nasira, mahirap na itong maibalik.